Una sa radyo, una sa Pilipino. DZRH. Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa headlines ng MBC Network News, singil sa kuryente, presyo ng petrolyo bumaba. 7 kataong dawit umano sa droga patay sa Metro Manila sa Magdamag. Napulcom, nakakita agad ng buta sa mga pulis sa pagkamatay ni Mayor Rolando Espinosa Sr. Sa trending news, trending, lalaki inatake ng panda sa China. Sa good news, pangunahing karakter sa bagong pelikula ng Disney, gaganapan ng 8 taong gulang na Pinoy. Sa Alam ba News, alamin sino-sino nga ba ang mga personalidad sa politika na kontrobersyal ang naging pagpanaw. Sa news coverage, single-handed soap na imbento. Balita mula sa Estados Unidos, Clinton inabsuelto ng FBI sa kasong kriminal. Sa Game Now, Pacquiao nagtamo ng 16 na tahi matapos ang laban kay Vargas. Sa showbiz, Chris Aquino magkakaroon ng one-on-one interview kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang TV show sa TV5. Pagiging columnist ni Mocha Uson sa The Philippine Star newspaper, hinarang ng apo ng may-ari. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Manila Broadcasting Company sa Pasay City, ito ang MBC Network News. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalahating oras ng balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Good news po tayo para sa mga motorista at mga consumer ng Meralco. May bawas singil sa presyo ng kuryente at produktong petrolyo. Kung magkano ang matitipid sa gas at sa electric bills, alamin natin yan sa report ni RH48 Sheila Aydubas. Magandang balita, matapos ang ilang linggong pagtaas ng presyo ng langis, may oil price rollback naman ang mga kumpanya ng langis sa araw na ito. Aabot sa 1 pesos and 20 centavos kada litro ang bawas presyo sa kerosene. Piso naman sa diesel at 65 centavos sa gasolina. Kabilang sa nagbaba ng presyo ang Pilipinas Shell, Petron Corporation, Chevron, Sea Oil, Flying V, Phoenix PTT Philippines, Unioil at Eastern Petroleum Corporation. Samantala, may good news din ang Meralco na nag-anunsyo na bababa ng 8 pesos and 26 centavos ang kada kilowatt-hour ng kuryente, pinakamababa mula noong Enero 2010. Sinabi ng Meralco na posibleng magtuloy-tuloy pa ang pagbaba ng singil sa kuryente hanggang sa matapos ang taon. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, ito kung good news yung kanina, ngayon naman isang nakakalungkot na balita. Lalo pang dumarami ang biktima ng mga napapatay sa Kamaynilaan. Sa katunayan, kanina lang po sa loob lamang ng Magdamag, 7 katao na ang naitalang patay. At lahat umano ito ay dawit sa iligal na droga. Para sa kabuuang detalye ng balita, alamin natin yan mula kay RH44 Vien Dacles. Patay ang 7 kataong hinihinalang sangkot sa droga sa magkakaibang lugar sa Metro Manila sa Magdamag. Dead on the spot ang 2 manong tulak ng droga habang isa ang sugatan sa insidente ng pamamaril sa Makati. Kinilala ang 2 napatay na sina James Abad at Romeo Sudanio habang sugatan naman sa ospital si Carlos Caringalay. Isa rin ang pinagbabaril at napatay sa Liwayway Street, Barangay Olympia, Makati. Samantala, 4 namang sinasabing dawit sa droga ang pinatay sa Pasay City at 2 rito ay biktima ng summary execution
na nakabalot ang mga muka at nakagapo sa mga kamay at paa at itinapon sa madilim na lugar sa Jokno Boulevard sa area ng Macapagal Avenue. Pinagbabaril at napatay naman ang isang biktima sa Pasay, gayon din ang pinagbabaril na padjakboy sa Service Road ng EDSA malapit sa Heritage Hotel. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, mga sundalo at pulis, may dagdag na combat pay. Maganda ito para sa Pasko. Alamin natin ang balita mula kay RH14, Let Narciso Abinales. Ginarantiyahan ni House Committee on Appropriations Chairman Carlo Alexi Nograles na maibibigay ang dagdag na combat pay sa mga sundalo at pulis sa susunod na taon. Ayon kay Nograles, ang pondo dito ay nakapaloob na sa Miscellaneous Personal Benefit Fund sa ilalim ng 2017 National Budget. Ang 12.24 billion na alokasyon ay kasama daw sa 39.6 billion na pondo para sa compensation adjustment na nasa MPBF. Base sa Executive Order No. 3 ng Pangulo, itinataas sa 3,000 piso ang combat pay ng mga sundalo at pulis. Mula ito sa kasalukuyang combat pay na 500 pesos ng mga sundalo kada buwan at 340 pesos para naman sa mga pulis. Yan ang DCRH News, Let Narciso Abinales, RH14. Naglilingkod sa pagbabalita. Nakakita agad ng buta sa mga pulis sa pagkamatay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ayon kay Napolcom Vice Chairman Rogelio Casurao, malakas ang palatandaan na walang koordinasyon ang mga ahente ng PNP CIDG Region 8 sa Provincial Jail. Para sa kabuong detalye, alamin natin yan sa report ni RH48 Sheila Idubas. Nakakita agad ng butas ang Napolcom sa paraan ng pagsisilbi ng search warrant ng mga pulis sa selda ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa na ikinamatay nito at ng isa pang preso. Ayon kay Napolcom Vice Chairman Rogelio Casurao, malakas ang palatandaan na walang kahit anong koordinasyon ang mga ahente ng PNP CIDG Region 8 sa Provincial Jail nang ikasaang operasyon. Sinabi ni Casurao na hindi magtatalo ang mga tropa ng CIDG at duty jail guards sa Baybay City Jail kung naitimbre ng maaga ang pagsisilbi ng search warrant kay Espinosa. Marami ang naghihinalang sinadyang patayin si Espinosa kahit nakakulong na itinuturing na importanteng testigo sa mga ikinanta niyang dawit sa iligal na droga. As a courtesy to the provincial jail authorities kasi it's run by the provincial government. LGU po ang may nag-ooperate ng provincial jail. Dapat there could have been a coordination, full coordination with the jail authorities bago mo gawin ng any search for that matter, even if you are armed with a search warrant. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, formal lang naghain ng reklamo si Senator Laila de Lima laban kay Pangulong Duterte sa Korte Suprema. Kahapon lang po nag-file ng petition for a writ of habeas data ang senadora para pigilan ang Pangulo o sino man na mangolekta ng impormasyon tungkol sa kanyang pribadong buhay. Para sa kabuong detalye ng report na yan, alamin natin sa report ni RH44 Vien Dacles. Inireklamo ni Senator Laila de Lima si Pangulong Rodrigo Duterte sa Supreme Court. Nag-file ang senadora ng tinatawag na petition for a writ of habeas data laban sa presidente. Hiniling ni de Lima sa High Court na pigilan ang Pangulo o sino man sa mga opisyal ng gobyerno na mangolekta ng impormasyon tungkol sa kanyang pribadong buhay. Hiniling din ni de Lima sa Korte Suprema na pahintuin ang presidente sa pagsasalita laban sa kanya at sa pang-iinsulto sa senadora. Inamin ng senadora na may tuturing na test case ang kanyang petisyon dahil hinahamon nito ang immunity from suit ng presidente. Para sa MBC Network News, RH44 Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita.
Ngayong araw na malalaman kung mahihimlay sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Matatandaan na noong nakaraang buwan pa sana nagdesisyon ng Korte Suprema. Pero humingi ito ng palugit. Sa kabuang detalye, alamin natin yan sa report ni RH48 Sheila Idubas. Didesisyonan ngayon ng Korte Suprema kung pwedeng ilibing si yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, bagay na kinokontra ng iba't ibang sektor. Ang issue sa Marcos Burial ay kabilang sa unbank agenda ng Korte Suprema sa araw na ito na minsan nang naudlot. Umaasa si Ilocos Norte Governor Amy Marcos na pagbibigyan ng mga maestrado ang kanilang hiling na mailibing na ang ama sa libingan ng mga bayani alang-alang sa reconciliation. Nag-vigil ang mga Marcos supporters sa labas ng Korte Suprema kagabi bilang suporta sa pamilya Marcos para sa paglabas ng desisyon ng Korte Suprema mamaya. Para sa MBC Network News RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Mga kampe at kontra kay Marcos inaasang maghaharap na sa labas ng Korte Suprema sa araw ng desisyon sa Marcos Burial. Alamin natin yan live mula kay RH29 Boy Gonzales. Kuya Boy, yung iba daw dyan dyan na natulog kagabi. Hello? Nako, medyo pangit yung signal ni Kuya Boy. Kuya Boy, medyo tabingin ng konti. Tabingin ng konti tayo para gumanda yung signal ng iyong talapano. Okay, Kuya Boy, andiyan ka na? Pakitawagan na lang siguro ulit si Kuya Boy Gonzales. Samantala sa ibang balita. Isa ang patay habang 60 pamilya naman ang nawala ng tirahan sa malaking sunog na sumiklab sa Quezon City. Ayon sa mga otoridad, posibleng nagmula sa naiwang niluluto sa kalan na ang pinagmula ng apoy. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, alamin natin, nagbabalik si RH44 Vien Dacles. Patay ang 60 anyos na si Emerita Duyan sa sunog na tumupok sa kanyang bahay at maraming iba pa sa General Avenue, Barangay Tandansora, Quezon City. Ayon kay QC Fire Marshal Senior Superintendent Jesus Fernandez, hindi na makilala ang biktima na mag-isa lang sa bahay at hindi makalabas sa nasunog na bahay. Aabot sa 20 kabahayan na tirahan ng may 60 pamilya ang natupok sa sunog na nagsimula bago mag-alas 4 kaninang madaling araw at naapula dakong alas 5 na ng umaga. Sugatan din sa pagtulong ang 2 katao kabilang ang 70 anyos na si Helen Goloran at Patrick Yanguas, 24 anyos, na nabagsakan ng debris sa ulo. Lumilitaw sa paunang investigasyon ng Bureau of Fire na napabayaang niluluto sa kalan ang pinagmulan ng sunog sa Quezon City kanina. Para sa MBC Network News, RH44 Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Baka gusto niyo makakaalam ng bagong balita tungkol kay Chris Aquino, ha? Ito, si Chris Aquino magkakaroon ng one-on-one interview kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang TV show sa TV5. Magbabalita si RH43, si Rocky. Babalik na sa telebisyon ang tinaguriang Queen of All Media na si Chris Aquino. Matapos na hindi matuloy ang kanyang TV show sa GMA7 na ipoprodusa na ng APT Entertainment, ang producer din ng Itbulaga dahil may isa umunong taong makapangyarihan sa naturang network ang humarang sa nasabing show ni Chris, babalik na itong muli. Sa Instagram post ni Chris, sinabi nito na nangako siya na babalik para sa isang one-on-one interview. Nakalagay din sa kanyang post ang pangalan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit hindi sa GMA7 mapapanood ang sabing interview ni Chris kay Pangulong Duterte kundi sa TV5. Ipapalabas ito sa darating na November 11 sa ganap na alas 4:30 ng hapon at ipapalabas din sa PTV4. Kung inyong matatandaan na goodbye sa airang show ni Chris na Chris TV sa ABS-CBN noong March 23. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz.
O ito, para naman sa mga pumupunta sa zoo, pakiusap lang po ha, huwag nyo na pong tangkain na pumasok sa kulungan ng mga hayop na yun. O na ito, o nakatulad dito, para hindi kayo magaya sa lalaki na ito na ni-wrestling ng malaking panda sa China. Oh, para sa kabuang detalye ng ating trending news, alamin natin yan mula kay RH44 Vien Dacles. Trending ngayon sa social media ang video ng lalaki na inatake ng malaking panda sa Nanchang Zoo sa China. Makikita sa CCTV footage na tumalon sa loob ng kulungan ng panda ang lalaki at ilang ulit nitong inasar ang mga panda habang natutulog kung saan napikon naman ito at nakipagbuno sa lalaki. Inabot ng 5 minuto bago nakalabas ang kulungan ng lalaki matapos kagat-kagatin at yakapin ni Meiling 12 anyos na male panda ang biktima. Binabalaan naman ng mga otoridad ang mga bibisita sa zoo na kahit cute ang mga panda, maaari rin silang maging agresibo. Sa katunayan, habang pinapakain ng mga panda, sinisiguro na isolated ang keepers at panda para hindi sila manakit at umatake. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balikan na natin si Kuya Boy ha. Ito po yung balita na mga kampi at kontra kay Marcos inaasahang maghaharap sa labas ng Korte Suprema sa araw ng desisyon sa Marcos Burial. Nandiyan ngayon live si RH29 Boy Gonzales. Kuya Boy, yung iba dyan dyan na daw natulog ng magdamag. Totoo ba yun? Oo, dito na natulog yung magdamag. Nag-video sila, nagsagawa sila ng prayer rally. Dahil sa inaasahang ilalabas nga ngayon yung desisyon ng Supreme Court. Kung dapat bang ilibing ang dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani o hindi. At yung dumating na kanina, ang bandang alas 6 na umaga kaya dumating yung mga anti-Marcos. Kinabibilangan to ng mga militanteng grupo na nagkaharap naman sila pero hinarangan sila ng bakal ng mga pulis. Kaya ang pagitan nila nasa 20 metro. Ang layo nila. Malayo na. Hindi sila, At yung iba, mga nagkatalumpati, yung mga leader ng mga militante na hindi daw dapat na mailibing ang dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. At yung mga Marcos loyalist naman ay tuloy-tuloy kanilang programa rito. Yung iba kumakanta, karamihan dito yung mga matatandang babae, tapos yung mga galing pa sa iba't ibang lugar, may galing ng Cavite, may galing ng Pampanga, galing ng Tondo. Yung mga nagsagawa ng mga sumuporta dito kay dating Pangulong Marcos at ang nagtatabay nga sila sa magiging desisyon. At napakaraming pulis naman kaya hinarangan yung magkabilang panig kaya hindi pwede magkalapit itong anti at saka pro Marcos dahil baka magkatsawang sa hindi magandang sitwasyon itong isasagawa at inaasahan niya ngayong araw ilalabas ang desisyon kung ilang mga maestrado ang pabor o hindi at kung sino ang mananalo. Yan yung inaabangan ngayon dito sa Supreme Court. Dennis, sarado ang Padre Paura mula pa kaninang alas 9 ng umaga. Dahil sa nang dumami mga Marcos loyalists, kailangan isara na yung kalsada dahil sa napuno na itong Padre Paura, itong harapan mismo ng Supreme Court. Kanya-kanyang palakasan ng boses dito, Dennis, yung mga anti at pro Marcos. At nag-aabang nga at yung ibang kababayan natin, lalo na yung mga babae, ay yung mga Marcos loyalists, medyo napagod, yung iba magdamag na rito. Kaya, wala nang power yan. Nakaupo. Yung iba nakaupo. Meron namin migay ng mga candy. Ayan. Sa mga dito sa grupo ng mga Marcos loyalists, meron din nga nagbibigay ng tubig para sa uhaw dahil sa halos ilang oras na sila nag-aabang
dito sa Supreme Court. Kuya Boy, wala bang una muna, anong oras kung sakasakali lalabas yung desisyon, Kuya Boy? Siguro mga ilang sandali na lang, ilang minuto, mga posible, mga alas 12, alas 12:30, alauna. At inaantabayan namin yung press briefing na ipapatawag naman ni Attorney Sidorte, ang spokesperson ng Korte Suprema, kung ano na yung kalalabasan ng desisyon dito sa mga sa issue ng pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos. Wala bang Marcos personality na darating, chismis, o kaya napaparating para magpakain, para magpalamig? Ano ba? Wala bang chismis na ganun? Wala akong nakikita rito, pero si Governor Rani Marcos parang kahapon pa, nagmarcha sila mula dyan sa Raha Sulaiman dito sa Supreme Court, hanggang sa ginabi na nga, at para doon sa mga nagsagawa ng vigil dito sa harap ng Supreme Court. Na-meet ba ng mga PNP, mga pulis, Kuya Boy, yung mga leader ng mga grupo na yan para kung sakasakaling magkainitan, magkaasaran dahil palakasan ng boses mamaya yan pag lumabas yung desisyon? Yung desisyon ay nakaabang na yung mga pulis at kinausap yung mga leader, siyempre. Kaya nga yung harang ng bakal na hinarang sa magkabilang panig. Itong hanay ng mga Marcos loyalist, may nakaharang na bakal na tapos yung kabila naman. Kaya nga ang pagitan nila, kung di ako nagkakamali, may git sa 20 metro. Medyo malayo-layo na rin yan. Magkasigawan man sila, wag lang magkaabutan. Oo nga eh. Alam mo, pagka nagkakantsawan itong mga ito, lalo na yung mga diehard na Marcos loyalist, talagang karamihang mga nandito na nasisigaw ay yung mga matatandang lola na. Nasa 70, may 60 years old. Ang nandito sa panig ng mga Marcos loyalist. Pero yung panig naman mga anti-Marcos ay ando pa rin sila, nakalagay sa kanilang mga banner, dapat ilibing na ang dating Pangulong Marcos. Yung kabila naman, sa mga panig na militante, Marcos is not a hero. Ito yung kanilang mga malalaking mga banner na nandito sa mismong magkabilang panig ng mga anti at pro Marcos. Kumusta naman ang panahon na Kuya Boy? Isang factor yan para magkainitan eh. Bagamat walang hindi mainit yung sikat ng araw ngayon. Makulit, kaunti lang makulimit, pero maganda panahon. Maganda panahon. Yung init ay nawala yung sikat ng araw kanina. Pero yung init ng mga paninindigan nito mga magkabilang grupo, talagang mainit mula pa karinang umaga. Okay, so sigawan mo na lang kami dito pagka may lumabas na desisyon dyan, Kuya Boy, no? Nantabayanan sa mga nanonood, sa mga nakikinig, at sa mga nanonood sa Facebook Live. Nantabayanan po yung magiging desisyon ng Supreme Court kung dapat maglibing o hindi ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Yan ang Diesel Bagasales, sa 29, naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live mula dyan sa Korte Suprema, itong si RH29 Boy Gonzales. Tabayanan niyo po kung anong desisyon ng Korte Suprema patungkol dito sa paglilibing nitong si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Mga bandang alas 12 o launa, baka lumabas yung balita. Okay? Samantala, pabibilibin na naman tayo ng isa na namang Filipino talent. And this time, he'll make us so proud in Hollywood. Wow, step side. Ito'y matapos sa mabigyan ng pagkakataon ng isang batang Pinoy na mapasama sa niluluto na ngayong bagong Disney movie. At hindi lang siya bahagi nito dahil siya mismo ang bibida sa upcoming movie na ito. Kilalanin natin ang batang yan sa report ni RH44 Bien Dacles. Isang
Isang batang Pinoy ang nakatakdang bumida sa pinakabagong pelikula ng Disney na hango sa multiple award-winning fantasy novel na A Wrinkle in Time. Mula sa libu-libong mga auditionees, nagbunga ang paghihirap sa pag-iensayo ng 8-year-old Pinoy na si Derek McCabe matapos maibigay sa young actor ang major role para sa nasabing pelikula. Makakasama ni McCabe ang ilang mga bigating artista sa Hollywood tulad nina Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Chris Pine, Michael Peña, Andre Holland at Storm Reid. Ang pelikulang A Wrinkle in Time na hango sa nobelang isinulat ni Madeline Elingel ay pangungunahan ng direktor na si Jennifer Michelle Lee na siya ring nagdirect ng award-winning Disney animated film na Frozen. At yan ang ating good news! RH44, Vian Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Para sa Alam News, isa sa mga mainit na pinag-uusapan ngayon sa mga telebisyon at radyo at pahayagan ay ang kontrobersyal na pagkakapaslang kay Albuera Leyte Mayor Ronald Espinosa Sr. Pero alam nyo ba kung sino-sino pa ang ilang personalidad sa politika na nakaranas ng kontrobersyal na pagpaslang? Alamin natin yan sa report ni RH49, Rita Salonga. Noong Sabado, nagulantang ang sambayanan na lumabas sa balita na napatay si Albuera Leyte Mayor Ronaldo Espinosa sa loob mismo ng kanyang detention cell sa Baybay Provincial Jail. Base sa report ng pulisya, nanlaban ng nakatatandang Espinosa habang sineserve sa kanya ng mga miyembro ng CIDG ang warrant to search para sa mga di umano'y high-powered firearms na meron ng nasabing alkalde. Kasamang namatay ni Espinosa ang isang Raul Yap. Bago ang nasabing pagkamatay ni Espinosa, nakapagsumiti pa ito ng kanyang written statement na nagdadawit ng ilang mga prominenteng tao sa operasyon ng illegal drugs sa bansa. Kasama sa nasabing listahan sina Senador Laila De Lima, dating CIDG Region 8 Director Superintendent Joey Mosunding, retired Ormoc City Jail Warden Joseph Nunez, ang Vice Mayor ng Ronda Cebu na si Joanna John Ungab, at Victor Espino Jr., kapatid ng retired Philippine National Police Deputy Director General Leonardo Espino. Si Espinosa ay kasama sa listahan ng drug list ng Pangulong Rodrigo Duterte, na sinasabing protektor ng anak na si Kerwin, ang di umano'y number 1 supplier ng illegal na droga sa Eastern Visayas. Ngunit, alam niyo ba na hindi na bago ang mga ganitong kaso na nakakabiglang pagkamatay o pagpatay sa mga kontrobersyal na tao sa lipunan? Alamin natin kung sino-sino pa ang mga prominenteng tao na nagkaroon ng kontrobersyal na pagpaslang o pagkamatay. Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. O para sa mga hilig maghugas ng kamay dyan, may naimbento ng single-handed soap dispenser na hindi na kailangang gamitan ng dalawang kamay para lang makakuha ng sabon. Di ba ganun yun? Para makakuha ka ng sabon. Paano ito gumagana? Alamin natin sa report ni RH44 Vian Dacles. Dispenser na hindi kailangang gamitan ng dalawang kamay ang inimbento ng kambal na sina Richard at Anthony Joseph. Ang nasabing soap dispenser na tinawag na C-Pump ay idinisenyo para maging praktikal. Ilagay lamang ang kamay sa C-shaped opening at i-press ito pababa upang lumabas ang liquid soap. Ang nasabing design ay ginawa upang maging madali itong i-operate sa pamamagitan lamang ng isang kamay at upang manatiling malinis ang pump head nito at hindi ka pa magkakalat ng germs. Meron din itong soap level indicator window kung saan malalaman mo kung may laman pa o paubos na ang laman ng nasabing soap dispenser. Ang C-shaped soap dispenser ay available pa lamang sa Amerika at sa Europa.
At yan ang ating news coverage. RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Estados Unidos, Clinton inabsuelto ng FBI sa kasong kriminal. Nabunutan ng tinik ang kampo ni Democratic Standard Bearer Hillary Clinton sa muling pag-absuelto sa kanya ng Federal Bureau of Investigation sa kasong kriminal, kaugnay sa kontrobersyal na mga email. Sinabi ng Communications Director ni Clinton, noon pa man ay kampante silang walang bago sa pangalawang investigasyon ng FBI. Gayunpaman, aminado ang ilang miyembro ng partido na nagdulot na ng pinsala ang kontrobersyal na kampanya ni Clinton. Base sa internal polling ng partido, ilang independent at Republican voters ang umatras sa pagsuporta kay Clinton matapos i-anunsyo ng FBI noong nakaraang linggo na panibagong investigasyon ang ginagawa laban sa dating Secretary of State. Samantala, sa ibang mga balita, umalma naman ang Japan laban sa China matapos maglayag ang ilang mga barko ng Chinese Coast Guard sa pinag-aagawan nilang isla sa East China Sea. Ayon sa Japan Coast Guard, naglayag ang 4 na Chinese vessels sa karagatang pumapaligid sa mga islang tinatawag na Senkaku sa Japan at Diaoyu naman sa China. Umalis din naman ang mga naturang barko makalipas ang 2 oras. Dahil dito nagprotesta ang Japan sa Foreign Ministry ng China sa pamamagitan ng embahada nito sa Beijing, kung saan iginiit nila na ang mga islang pinuntahan ng mga barko ay kanilang teritoryo. At yan ang balita mula sa Ibayang Dagat. RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Kinailangan ng pambansang kamao ng 16 stitches para maisara ang natamo niyang sugat matapos ang kanyang huling laban kay now former WBO welterweight champion Jesse Vargas. Kahit convincing ang pagkapanalo ni Pacman sa kanilang laban, hindi mapagkailang nakatanggap pa rin siya ng ilang tama sa ulo. Kabilang na dito ang sugat na dumugo pagkatapos ng laban. Ayon sa reports, kinailangan ng 16 stitches para lang maisara ang sugat dahil sa laki at lalim nito. Dahil sa mga tahi, hindi nakapagdalo si Manny sa post-fight conference niya. Sa ngayon, nasa mabuting kalagayan ang pambansang kamao at babalik na sa kanyang trabaho bilang senador. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Hindi nagustuhan ng apo ng may-ari ng The Philippine Star newspaper ang pagkuha kay Mocha Oson bilang isa sa kanilang columnist. Sa kanyang Twitter account, agad na ipinost ni Regina Belmonte ang kanyang matinding pag-ayaw na maging parte ng newspaper si Mocha. Sinabi nito sa kanyang post na nagising siya na may column na si Mocha sa kanilang newspaper. Ang column ni Mocha ay na-print sa op-ed section ng The Philippine Star simula sa linggong ito. Dahil dito kung kaya't agad umano niyang tinext ang kanyang ama na si Miguel Belmonte, presidente na nasabing newspaper, upang ipaalam dito ang kanyang pagkadismaya. Tinawag din itong reprehensive human being si Mocha. Ang ibig sabihin ng reprehensive ay kinakailangan ng censorship. Sinabi pa na Regina sa kanyang text kung bakit binibigyan ang basurang tulad ni Mocha ng mas malawak na platform upang i-mislead ang bansa. Sinabi pa nito na ang Star ay tinayo na may masthead na truth shall prevail at kung isasama umano si Mocha na mahilig magpakalat ng mga maling impormasyon ay isang disgrace ito sa alaala ng kanyang lola. Ayon pa rin kay Regina, first time niyang madisappoint sa tanang buhay niya kaya hindi niya napigilan na maiyak. Sa isa pang post nito ay sinabi nitong isa na ring prostitute si Mocha. Kung matatandaan, binansagan noon ni Mocha na prostitute ang media dahil nagpapabayad umano ang mga ito. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Maaliwalas ngunit mainit na umaga ang sumalubong sa ating paggising ngayong araw. Mukhang makakaramdam tayo ng magandang panahon sa buong linggong ito. Tama ba ako, Bien? Ano nga ba ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa mga susunod pa? Narito ang latest weather situation natin sa buong kapuluan. Ihatid sa atin yan ni Bien Dacles. Bien?
Thank you, Dennis. Posibleng tuluyan ng malusaw ang binabantayang low pressure area or LPA ng Pag-asa sa Surigao del Sur. Ayon sa Weather Bureau, maliit na lamang ang tsansang lumakas ito at maging isang bagyo at maaari ring maglaho na sa mga susunod na oras. Huling namataan ng LPA sa 570 kilometro silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Dahil dito kaya't asahan na ang bahagya hanggang sa makulimlim na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms sa buong kapuluan, lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao. Sa ngayon, ayon sa Pag-asa, walang anumang nagbabadyang sama ng panahon na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR hanggang sa mga susunod na araw. Samantala, nagpakita ang araw kaninang 5:54 ng umaga at lulubog naman maming 5:52 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Isang kapapasok na balita, nahalal bilang presidente at vice-presidente sa Nicaragua ang mag-asawang Daniel Ortega at Rosario Murillo. Malaki ang lamang ni Ortega laban sa 5 nakalaban nito matapos makuha nito ang 72.1%. Samantala, tinanghal din bilang vice-presidente ang asawa nitong si Rosario Murillo, kung saan tulad ng kanyang mister, 5 rin ang nakalaban nito sa pagka-vice-presidente. So yung lalaki, presidente, yung vice, yung asawa. Maganda kaya yun? Bagay, ano yun, ano? Magandang pang check and balance yun. Diba? Nandun yung misis mo. Nandun yung misis mo sa tabi. Oh, tama ba yung ginagawa mo? Tama ba yan? Anyways, para sa ating Christmas countdown, nararamdaman nyo na ba gabi? Medyo malamig yung gabi, ha? Para sa ating Christmas countdown, ilang araw na lang, Pasko na. Meron tayong 46 days, 12 hours, 21 minutes. Ayan. 46 days. Bilis na, no? At sumayin nyo na naman ang kalating oras sa ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News, ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas po, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy po ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.